Makapangyarihang Diyos, itatanghal ka. Makapangyarihang Diyos, ika'y dakila, Panginoon, ika'y dakila. Makapangyarihang sa Diyos.
Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, Diyos. Pupurihin kita, O Panginoon kong Diyos, ng aking buong puso. At luluwalhatiin ko ang iyong pangalan magpakailanman. Amen. Hallelujah. Minsan papalakpakan din natin ang Panginoon. Pinupuri ka namin ang Diyos. At sinasamba ka namin ang Panginoon. At sa umaga nito, O Diyos, habang ang aming mga kamay ay nakataas sa iyo, tanggapin mo ang papuri. Tanggapin mo ang aming walang hanggang pagsamba. Nais ko ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking minahal.
just feel the tangible presence of the Lord this morning. And let the Spirit of God move mightily in our midst right now. Let His healing flow. Let His deliverance flow this morning. God is a powerful God. He is able to touch you. He is able to bless you. He is able to heal you right now. And by faith, just receive your healing. Healing. Just be healed in Jesus' name. Just be healed in Jesus' name. Lahat ng sakit sa apat na sulok ng building na ito, lahat ng karamdaman sa apat na sulok ng sanktuaryo na ito, anumang sakit, hayaan natin ng Diyos ang pumawi ng lahat ng karamdaman mula ulo hanggang talampakan, loob at labas, at lahat ng bahagi ng katawan, ng lahat ng mga vital organs, internal organs. Let God heal you this morning. Let God bless you this morning with complete healing. Shalama komya rebe sikala be komya raba sikala be komya raba ante. Oh yes, yes, Lord, yes, Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, just be healed. Just be healed spiritually. Just be healed physically. Be healed emotionally. Be healed mentally. Be healed in Jesus' name. Ang iyong baga, ang iyong puso, ang iyong atay, ang iyong bituka, mga babaeng may asawa na hindi nagkakaanak, pagalingin ng Diyos ang iyong bahay baka in Jesus' name. Mga lalaking hindi kaya mag-produce, pagagalingin ka ng Panginoon in Jesus' name. Kayong mag-asawa ay bibigyan ng supply ng anak ng Panginoon sapagkat biyaya galing sa Diyos ang magkaroon ng anak. Shalom akomya rebe sikele me komya rabahande. Oh, hallelujah. Oh Jesus. Nandun ako sa kalagitnaan
sabi ni Jesus, 2 or 3 that gather together in my name, there I am in the midst of them. Si Jesus ay nasa ating kalagitnaan. Panginoon, maraming salamat for your tangible presence. Thank you so much, God, for touching your people, healing your people. Thank you so much, Lord, even for your word this morning. In Jesus' name, amen, 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 amen. Woo! Loud shout, hallelujah! Oh, praise the name of Jesus. Deeper. Yan po ang ating theme for this month of February, deeper. Malalim na pagkabaon. Okay? So, nice ng Diyos, bumahon tayo sa Kanya. Nice niya na tayo po'y tumodo sa Panginoon. Amen po ba? Amen! Sabi mo sa katabi mo, tumodo ka na sa Panginoon, ha? Tumodo na tayo. Not half-hearted, not 80%, not 90%, or 99.9%, but 100% for God. Amen? Alright, so deeper, of course, pag para bumahon tayo sa Diyos, dapat ma-prioritize natin ang ating relationship with Lord. Your intimate relationship with God. Okay? So kailangan po natin lumalim sa Diyos, bumahon sa Diyos, subalit dapat i-prioritize natin ang Panginoon. At syempre, ang ating personal na relasyon sa Diyos. Okay? Our deeper relationship with God. Ito po ay napakahalaga. Ang sabi ng Scripture, I've been crucified with Christ. Okay? It's no longer I who live, but Christ who lives in me, and the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So naka-highlight po ng red, yun pong mga mahalagang bagay na dapat natin tingnan ngayong magang ito para bumahon tayo lahat sa Diyos. Para tayo po ay mapagyaman natin our intimate relationship with the Lord. The first one is crucified with Christ. I have been crucified with Christ. Napako na ako kasama ni Kristo. At pag sinabing ikaw yung nakapako na, hindi ka na makakapalag, hindi ka na makakababa, hindi ka na makakatakbo, hindi ka na makakalakad. Simply because nakapakat ka na, nakapako ka na. Anong message? Ibig lang sabihin niya, yung all Adamic nature natin, yung mga lust of the flesh, lust of the eye, pride of life, yung mga wickedness sa buhay natin, yung mga wrongdoing sa buhay natin, lahat ng mga practices natin nung araw na hindi kaaya-aya kay Lord, ay nakapakat na, nakapako na, kasama tayong napako ni Kristo Jesus. Kaya ngayon, ang buhay na binubuhay natin, according to Paul, ay sabi niya, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. Yung buhay mo ngayon, buhay na ni Jesus. Yung hiningang tinataglay natin ngayon, galing na yan sa Lord. Hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Kasi bago na tayong nilalang. Dati anak tayo ng kadiliman, ngayon anak na tayo ng kaliwanagan. Dati anak tayo ng diablo, ngayon anak na tayo ng Diyos. Dati pamilya tayo ng mundong ito, ngayon pamilya tayo ng Diyos. Dati hanggang lupa lang tayo, ngayon hanggang langit na tayo. Come on, hallelujah! Oh, praise the name of Jesus. But Christ who lives in me, and the life I now live in the flesh, I live by faith. We live by faith. Alright? In the Son of God who loved me. Ayun ang hugot. Anong hugot? Who loved me. The Son of God who loved me. Yung nagmahal sa atin. Yung umibig sa atin. Nang walang kondisyon. Yung nagbigay ng buhay sa atin. Yung nagmalasakit sa atin ng totoo. At yun ay ang ating Panginoong Jesus. Sabi niya, the Son of God who loved me and gave Himself for me. Imagine yung lahat ng kasalanan natin, yung lahat ng karumihan natin, lahat ng wickedness natin, hinugasan, pinatawad, pinawalang sala tayo, pinagpala tayo, binless tayo, kinukup tayo, ginawa tayong anak ng Diyos, at tayo po ay deklaradong righteous in the sight of God because of Jesus Christ. Kaya ikaw at ako ay matuwid, naging matuwid dahil kay Jesus. At minahal tayo ng Panginoon ng walang kondisyon at ang pagmamahal niya ay walang katapusan, walang hanggan, hindi natutunaw, hindi natatapos, hindi mo kayang talunin ng iyong karupukan, ng iyong kahinaan, ng iyong mga sablay at pagkukulang. Ang pagmamahal ng Diyos na nanatili ang kanyang pagmamahal na matindi, malupit, malawak, malalim, malapad. Ang pagmamahal ng Diyos ay sobrang makapangyarihan. That's why, love from Greek word is agape love, and it means unconditional love. The God kind of love is eternal love, sacrificial love, unfailing love, everlasting love.
Come on, hallelujah! Yun po ang hugot. Kaya po, hindi na ako nabubuhay sa buhay ko ngayon. Ang buhay ko ngayon kay Jesus na. Alright, so, siyempre kailangan nakabaon tayo sa Diyos. At para mabaon tayo sa Panginoon, dapat nakasuko tayo. Alright? Nakasurrender po tayo sa Panginoon. So, surrender your life to Jesus, totally, 100%. Walang maiiwan. Pagka sinabi nakabaon, lubog ka na. Hindi pwedeng hanggang dito ka lang lubog. Todo na mula ulong ng talampakan ng kamay mo. Hindi pwedeng kamay nandyan. Hindi nakasuko. Ang iyong mata hindi nakasuko. Ang iyong paa. Kaya sabi ng Bible, offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable, which is your reasonable worship. According to Romans chapter 12. I-offer natin kay Lord nakasurrender sa Panginoon, 100%. Para mabaon tayo, kailangan nakasuko tayo. Amen po ba? Amen. Bakit po? Kasi lalalim tayo sa Kanya At para lumalim tayo, kailangan makita natin yung kahalagahan ng ating intimate relationship with God. At para mangyari yun, dapat totally nakasurrender tayo sa Panginoon. Amen? So kaya sabi ng Bible, no one can serve two masters. Bakit? Kasi pag hindi mo binuo ng buhay mo sa Panginoon, marami ka pang magiging master sa buhay mo. Baka meron pa diyang sotang bastos, opas, oros. Baka meron pa diyang markang demonyo. Baka meron pa diyang talisain na Texas. O kaya meron kang nena, kung ano, mga chicks dyan na nakatago. Pwedeng mangyari yun. Marami kang pwedeng maging master. Kasi dati, nung wala pa tayo kay Lord, sobrang dami nating Panginoon. Sobrang dami nating master. Sobrang dami nating sinusunod. Anytime and all the time, natatawagin ka ng shabu, ay pakagad kang tumutugon. Kasi naglalaway ka, gusto mo ng shabu. Naglalaway ka sa markang demonyo, sa alak, gusto mong tumira, gusto mong uminom. Ang dami nating master noon. Kapag tinatawag ka ng waluanin, sa sabungan, pupunta ka na kaagad. Kapag tinatawag ka ng sotan, bastos, koros, para magsugal, pupunta ka na kaagad. Ang dami nating pinuno, ang dami nating master, ang dami nating Panginoon ng araw. But praise God, nang nakatagpo tayo ni Jesus, lahat ng mga master na yun, inalis na natin sa ating buhay. Isa na lang ang master, our King, our Lord, our Savior, our God. And that is Jesus Christ. Isa na lang ang master natin ngayon. Isa na lang ang Panginoon po natin ngayon. Amen? So either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Si Jesus na lang ang Panginoon natin at Master natin. That's why Jesus is my God. Siya na yun My King, my Lord, my Savior, my Healer, my Refuge, my Provider, Strength, Defender, Protector, Peace. He is my joy. He is my life. And Jesus is my everything. Siya lang lahat. Amen? Siya na. Alright? So, siyempre, kapag tayo po ay naibabaon na sa Lord, yung ating intimate relationship with God ay nandun, obvious po yan, magpuplo ang commitment natin. Maglalabas po yung matinding commitment natin kay Lord. Lalalim din at babaon ang commitment natin sa Panginoon. May experience natin yung deeper commitment. At pagka sinabi natin commit, it means bind oneself to a pledge. Entrust to others' care. Kasi pag binigay mo ng buhay mo kay Lord, pabayaan mo na siyang mag-drive. Pabayaan mo na siyang piloto ng buhay mo. Hindi na ikaw ang magdadrive dyan. Kasi pag ikaw pa nag-drive dyan sa buhay mo, ikaw naging piloto ng buhay mo, at hindi mo binigay ang manibela ng buhay mo kay Lord, more or less, mapapariwara ka na naman, mapapahama ka na naman, mapapalpak na naman ang buhay mo. Pero kapag ganyan, Lord, ikaw na umupo dito sa manibela ng buhay ko, sa buhay ko, Panginoon, ikaw na mag-drive, ikaw na ang piloto, ikaw na ang driver, definitely 100% magsasaksid ka. Gaganda, aayos ang buhay mo, pati pamilya mo, maraming mapagpapalang madadami na kapwa mo kapag ka si Jesus na ang driver at piloto ng buhay mo. I-bless ka ng Panginoon! Amen! Hallelujah! So kaya pag pinagkatiwala mo, parang sasakyan, ito na ang susi, bahala ka na dyan. Saan mo man i-drive yan, saan mo man dalhin yan, ano man ang gawin mo dyan, kasi pinagkatiwala mo na sa iyo yan. Ganon din yung ating buhay kay Lord. Pag pinagkatiwala mo na, tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon mo, tagapagligtas, siya na yan. Bahala ng Lord dyan. Ang gagawin mo na lang, just obey God.
Just follow the Lord, His words, just trust the Lord. Let God drive. Bayaan mo ang Diyos ang mag-drive ng buhay mo. Amen? So why? Because commitment, starts in the heart. Kailangan dito sa puso. Sa puso nagsisimula yan. Kaya sabi ng Bible, kung saan naroon ang puso mo, naroon ang buhay mo. Pag ang puso mo nasa Diyos nasa Diyos na ang buhay mo. Wala na sa ibang bagay. Kapag ang buhay mo, ang puso mo, nasa ibang bagay pa, yun po ay katunggali pa ng Panginoon. Nagkakaroon pa ng kompetisyon. Tandaan natin, ang Diyos natin, ayaw niya na meron siyang katapat sa buhay natin. Ang gusto niya, siya lang. Kasi ang Diyos ay sinosong Diyos. God is a jealous God. Ayaw, siloso, ayaw niya nang may iba pa. Gusto niya, siya lang. Siya lang ang number one sa buhay natin. Palagpakan nga natin si Lord. Amen? So commitment starts in the heart. That's why Proverbs 23 verse 26 says, "My son, give me your heart." Give me your heart, not your talent, not just your skill, not just your abilities or potential or money, but God is asking our heart. Give me your heart. Puso ang ibibigay mo sa Diyos. Kasi ang puso ng pinakasentro ng gumagalaw sa buhay ng isang tao. Kasi kung saan naroon ang puso, naroon na ang buhay mo. Yun ang ilalaban mo, yun ang ibubuhay mo kung ano ang laman ng iyong puso. Sabi ni Michael Jordan, heart is what separates the good from the great. Hinihiwalay niya yung okay na sa mas dakila. Heart is what separates the good from the great. Iba may puso. Puso! Sabi ng mga basketballista natin. Bakit? Itutodo mo Ano mang meron ka pa, isasagad mo na. Para sa Diyos. Kapag may puso dyan, ang puso na yan pinaghaharian ng Panginoon, anumang difficulties, anumang adjustment, anumang pagsubok, anumang mga gera ng buhay, ang ating makaka-encounter, makakaharap, hindi ka bibitiw, hindi ka magigiba, hindi ka magkukwit, hindi ka susuko, hindi ka magtatampo sa Diyos, hindi ka matitisod. Bakit? Ang laman ng puso mo, ang Diyos at ang puso mo puno ng Panginoong Hesus. Sige po, bigyan natin ang puso si Lord. Hallelujah! Madalas ko pong mabanggit ko, hindi tayo narito para mag-contribute lang. Nandito tayo, tinawag ng Diyos para mag-commit. Kasi mag-contribute ka lang ng offering mo, ng tithes mo, hindi ka kasama, malungkot si Lord doon. Malungkot siya. Kanya nga ang langit at lupa, lahat ng ginto, pilang at lahat ng bagay sa mundong to, planeta, kanya lahat yan Hindi mo siya pwedeng i-please sa ganung bagay lang. Lord, ito offering ko. Lord, ito tithes ko, laki. Lord, ito talent ko, ito ang galing ko, ito ang husay ko, ito ang potential ko. Lord, no-offer ko lahat sa ito. Hindi yan ang pinaka-number ng gusto ng Lord. Alam mo, sinong gusto ng Lord? Ikaw mismo ang gusto ng Panginoon. Ikaw mismo. Not just your talent, not just your money, not just your skill. Ikaw mismo. Kaya hindi tayo narito, graduate na tayo sa contribution, graduate na tayo sa pagpa-participate, graduate na tayo sa pag-share. This time, buong buhay na natin ang nilalagay natin sa offering plate. Para kay Lord. Amen? Kaya sabi ng manok, birthday ni boss, mangingitlog ako. Oh, good. Wow, ang dami mga itlog. Sumagot si baboy. Birthday ni boss, ham ang bibigay ko. Napatingin si manok. Hindi na tayo magkikita bukas. Goodbye. Ganun talaga Ganun talaga Bibitawan mo na ang mundo Bibitawan mo na ang sanglibutan. Bibitawan mo na ang Babylonia sa buhay mo. Bibitawan mo na ang Sodom at Gomorrah sa buhay mo. Bibitawan mo na ang lahat ng mga kalaswaan sa buhay mo. Bakit? Kasi tumodo ka na sa Panginoon. Lalo na itong year 2025. Todo na, committed na, 100%, totally para sa Diyos. Amen. Hallelujah. Jesus. Kaya po, total commitment is Jesus is Lord in every area of our life.
sa lahat ng aspeto at area ng buhay natin, si Jesus na ang Panginoon. So, susunod po makita natin yung ito po ginagawa sa kasalan, till death do us part. For better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish. Till death do us part. Till death do us part. Alam niyo po ba, mga minamahal, na mula nang tayo magtalaga ng buhay kay Jesus, nagpakasal na tayo kay Jesus. Nagpakasal na tayo kay Jesus. The Church of Jesus Christ is the bride of Jesus. And Jesus Himself is the groom of the church. Sige po, palapakan nga natin po. Sabayan natin sa ha. Kaya po ito, nakasal na tayo. Isa na tayo. Kasama na natin ang Panginoon araw-araw. Kaya, for better, for worse, Lord, for richer, for poorer, Lord, for in sickness, Lord, and in health, to love and to cherish, Lord, till death. Hanggang sa huling hininga ko, ikaw pa rin ang sasambahin, paglilingkuran ko habang buhay. Kasal na tayo eh. Kailangan ang mindset natin ganun. Walang legal separation to, walang divorce to, walang hiwalayan to, habang buhay na ito. Hanggang sa kabilang buhay. Kaya, ako, sabi ko nga, sana, kung darating si Jesus sa kanyang pangalawang pagbabalik, Sunday. Pastor, Sunday? Oo, sana. Wish ko lang, Sunday. Kung darating siya sa rapture, Sunday. At sana walang may iwan dito na nakaupo. Lahat mawawala, kasama tayong lahat. Darating yung groom! Susundin yung bride! At makakasama natin siya magpakailan-kailan pa man. Amen? Hallelujah! Woo! Kaya po, ibaon mo na ang buhay mo kay Lord. Itong taon na ito. Bumaon pa tayo sa kanyang mga salita. Bumaon pa tayo sa kanyang presensya. Bumaon pa tayo sa Panginoong Yesus. At ang buhay nito ay gamitin ng Panginoon for the glory of His name and for the expansion of His kingdom. So Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Mamahalin natin ang Diyos dahil minahal niya tayong una. Okay? So, what am I willing to die for? Saan ba ako tataya? Saan ko ba ibabagsak ng todo buhay ko? Kahit kamatayan na harapin. Ikaw nakakaalam yan. Pero tayo as Christians, as followers of Jesus Christ, as children of the Most High God, ito todo na natin ang buhay natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Gamitin mo na lahat ng pwede mo magamit for the glory of God. Kasi lahat ng bagay lilipas, kukupas, tapos magwawakas, mga pagkain, napapanis, nabubulok, masisira. Ang mga sikat noon, mga laos na ngayon, mga patay na nga yung mga hinahangaan noon. Wala na. Nauubos na. Wala kang madadala. Kaya, ang daming pwedeng bigyan natin ng kahalagahan sa ating buhay ay yung gagawin natin para sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord Misa. Hallelujah, Lord! So, of course, sabi natin, yung ilalim natin yung relationship natin kay Lord. At lalo pa tayong ikanga natin ay manghawak, sa ilubog natin ang buhay natin kay Lord. And of course, iba na palataya natin. Pagka lumalim ang commitment natin, pati faith natin lalalim. Bakit? Kasi hindi na po tayo nabubuhay sa bigas, hindi tayo nabubuhay sa pera, hindi tayo nabubuhay sa pagkain lang, hindi tayo nabubuhay sa mga magagarang buhay lang ng mga may lupa, may bahay, may sasakyan, etc., etc., etc. Sabi ng Bible, we live by faith! The just shall live by faith! We live by faith and not by sight! Not by feelings, but by faith! And the Word of God is the Word of faith. The Word of faith is the Word of God because faith cometh by hearing and hearing by the Word
And the primary author of the Word, of the Scripture, of the Bible is the Holy Spirit itself. Siya mismo ang may akda ng Biblia. Kaya kapag tayo'y babad sa salita ng Diyos, laging ating binubuhay ang salita ng Diyos, lagi tayong kumakain araw-araw ng salita ng Diyos. By the way, kami po ay nagpapaprint ng napakaraming mga Bible reading. I-distribute po yan sa C2S General Assembly para po siguraduhin tulungan ang mga kamanggagawa na hindi lalamig sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin ma-empower through His Word. Hindi po pwedeng hiwalay ang salita ng Diyos sa pagiging born again. Hindi po pwedeng hiwalay ang salita ng Diyos sa pagiging mananampalataya. Lalong hindi pwedeng hiwalay ang salita ng Diyos kapag naglilingkod tayo sa Panginoon. Ano ito? Nagsushow lang tayo dito? Nagpe-perform tayo dito? Hindi tayo narito para kuminang, magningning. Narito tayo para mag-serve sa Panginoon. Come on! Hallelujah! Oh, Jesus! So that's why the just shall live by faith. Yun tayo eh. The just, the righteous, shall live by faith. Araw-araw po yan. Ang buhay natin, araw-araw sa salita ng Diyos. Yun ang ating pinangahawakan, yun ang ating sinasandalan, yun ang ating binabasa, yun ang ating kinakain, yun ang ating minemeditate, yun ang ating kinukumpisal, yun ang ating kinukwento, yun ang laman ng puso mo, yun ang laman ng isip mo, yun ang binabahagi mo, yun ang kinakalat mo, yun ang pinaprioritize mo sa buhay mo, the Word of God! Kasi kailangan natin lahat yun. Powerful ang kanyang mga salita. Lahat ng tao sinungaling sa buong mundong ito, lalahatin ko na. Pero ang salita ng Diyos, kahit konti, kahit kapraso, hindi nagsinungaling, hindi nagbintis, hindi sumablay. Ang pangako niya, totoo! Heaven and earth will pass away, but the Word of God will never pass away. Hallelujah. Kaya, ang mga mananampalataya ay nabubuhay sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay naghahatid ng pananampalataya. That's why the righteous shall live by faith. Hallelujah. And Jesus Christ is our righteousness. Lagi ko po sinasabi yan. Para makita natin wala tayong sariling kabanalan. Ang kabanalan at katwiran natin ay ang Panginoong Jesus. Amen. So living by faith means to trust God completely in every aspect of life, relying on His promises, guidance, character, rather than depending solely on human understanding or circumstances. It is a life rooted in belief, obedience, and dependence on God. So to trust God completely in every aspect of life. Sa lahat ng laban, sa lahat ng area, sa lahat ng pangarap, sa lahat ng gagawin, sa lahat ng galawan, mapa-business, mapa-negosyo, mapa-career, mapa-trabaho, mapa-ministry. Lahat yan, pinagkakatiwala sa Diyos. Amen? So how do you exercise your faith? Natinig na po ito ng iba, parang nire-review na lang natin. How do we exercise our faith? Alright, we need to visualize our faith. Say with me, visualize your faith. Kailangan ang mata ng pananampalataya ay gumagana sa buhay natin. The eye of faith. Hindi itong natural na mata. Kasi nakikita nito, to see is to believe. Pagka ito, ang pinairal mo, to see is to believe to. Kung hindi nakakakita ng talagang, wala, hindi ako naniniwala, hindi ko nakikita. Pero yung eye of faith, yung mata ng pananampalataya, espiritu pa lang, invisible pa lang, nakikita na niya, parating na, nandyan na, nangyayari na. Bakit? Ginagamit mo ang mata ng iyong pananampalataya. And that is, visualizing your faith. So visualize your faith. Bakit? Kasi sabi ng Scripture, I am about to do a brand new thing. See, gagawa ako ng bagong bagay, sabi ng Diyos. Tingnan mo. Tingnan mo. Mahalaga sa Diyos yun eh. Na nakikita na natin kaagad yung sinasabi niya. Nakikita na natin kaagad yung pangako niya. Pinaniniwalaan na natin kaagad yung mga gagawin ng Diyos at pinangako at sinabi niya. Nakikita ng ating mata, ng ating pananampalataya, I have already begun. Sinimulan ko na, ha? Pero kung pairalin mo itong matang ito,
Hindi mo makikita. Pero ang mata ng pananampalataya, yes Lord, nakikita ko na, ginagawa ko na, tinatrabaho mo na, pinapagaling mo na ang may sakit. At parating na ang dumatagundong at rumaragas ang pagpapala na inutusan mo para pumunta sa amin. Come on, hallelujah. Woo! Do you not see it? God said. Hindi niyo ba nakikita? Lord, nakikita namin. Amen. Hallelujah. It will make a pathway through the wilderness for my people to come home. I will create rivers for them in the desert. So Joshua 6:7. And the Lord said to Joshua, see, again, ito na naman, see, and the Lord, I have given Jericho into your hand. Its kings and the mighty men of Valor. Binigay ko na sa inyo Jericho. Hindi pa nga kami umaabante, Lord. Sabi na dapat ni Joshua, di ba? Kasabi niya, Lord, andito pa nga lang kami eh. Hindi pa nga kami pumupunta sa teritoryo ng Jericho. Pero sabi mo, binigay mo na Jericho. Hindi pa nga nagigiba, hindi pa nga kami nakakapasok eh. At para sa information natin, hindi mo mapupunta ng promised land, malibang i-deal mo muna ang Jericho. Pero para ma-i-deal mo ang Jericho, kailangan makita mo ang pinakikita ng Diyos. Nang sabi ng Diyos, narito, binigay ko na ang Jericho sa inyo. Kailangan makita mo yun. Pero pagka sinasabi mo ay, andito pa nga kami, hindi pa nga kami nagtatrabaho, hindi pa kami nagsisimula, hindi pa kami sumasalakay, sabi mo, Lord, binigay mo na. Well, ibig ilang sabihin ng Panginoon, ako gagawa niyan. Maniwala ka lang. Umaksyon ka lang. Ako ang magtatrabaho para sa'yo. So sabi niya, see, I have given Jericho into your hands, its king and the mighty men of Valor. Binigay ko na. Kaya mahalaga sa Diyos ang mata ng pananampalataya po natin, na visualize po natin ang mga bagay-bagay na pinangako ng Diyos sa atin. So, hindi mo lang siya i-visualize, i-verbalize mo rin siya. Verbalize your faith. Sasabihin mo eh. Kinukwento mo yan eh. Binabanggit mo yan eh. Mahalaga na sinasalita ang salita ng Diyos. Mahalaga na binabanggit ang pangako ni Lord. Sabi nga ng Proverbs, sabi ng Proverbs 18:21, life and death are in the power of the tongue. Life and death are in the power of the tongue. Kaya mahalaga yung ating confession, mahalaga yung ating mga sinasabi, yung ating pagpo-pronounce, pag-declare, pagpo-confess sa mga word of God, sa kanyang mga promises. Bakit? There is power in confession. There is power in declaration. Kapag dinideclare na natin ang mga salita ng Diyos, magmamanifest ito sooner or later. Kapag binabanggit na natin ang mga pangako ng Diyos, napapalakas ka, napapatibay ka, na-edify ka, at bukod doon, nangyayari sa Espiritu, invisible yan. Later on, magiging visible na yan. Kaya sabi nga ng 2 Corinthians 4:13, it is written, I believe! I believe! Say with me, I believe! Therefore, I have spoken. Naniwala ako, sasabihin ko. Amen? With that same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Speak life. Speak success, declare success, victory, healing, God's provision, God's providence, God's protection, victory, success, prosperity, abundance. Sabihin mo na lahat ng magagandang bagay na sinabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Why? Because spoken faith creates something out of nothing. Spoken faith creates something out of nothing. Mula sa wala, magpuproduce ang Diyos. Kapag naririnig na niya, ang kanyang mga anak ay nagsasalita ng kanyang mga salita. Binabanggit ang kanyang pangako. Amen? So, siyempre, kailangan ma-i-actualize po natin. Actualize your faith. Hindi po pwedeng sinasabi lang yan, hindi pwedeng pinipreach lang yan, hindi pwedeng pinukwento lang yan, hindi pwedeng nakikita lang kabut ng eye of faith and then bine-verbalize mo, but kailangan i-actualize mo yan. Amen? Amen. Actualize. Paano yan? Ito po yung target natin. Pinakita na po ito nung last time. Ano yung ating target? Ano po yung ating gustong mangyari para sa kingdom ni Lord? Para sa kanyang facilities? Ayan po. Rooftop, event place. Gusto natin yung third floor. Pinag-usapan namin ng ating building maintenance, si Father Nelson, kahapon. Umpisa na natin kasi kailangan natin ng additional rooms.
para sa ating event place sa taas. And then, kailangan natin additional parking. At sana, andyan, bakante yan. Sana mapunta sa atin by God's grace. Then, tayuan natin ng 6 na kids room plus parking sa ibaba. Mga 350 square meter po tayo. Tapos, kailangan natin ng additional service. Dahil bakit? Marami na tayong mga gawain, conferences, kung saan-saan pa tayo dumadaan. Ang hirap na nagre-rent. Then, kailangan natin ng elevator. Bakit? Yung mga matatanda, mga senior citizen, hindi na makaakyat. Kailangan na mayroong elevator para dalhin sila sa second floor, later on sa third floor. Amen? Amen. And then, kailangan mag-replace tayo para hindi nag-iinitin yung kuryente natin. Pagka naglagay tayo ng marami pa mga air condition dyan, at saka elevator, siyempre kailangan na mas malakas ang power natin, 3-phase. At kailangan natin ng additional na transformer. At tinotal ko po, more or less, all in all, sa 5 projects na yan, kailangan po natin ng 30 to 35 million! Woo! Amen? We need that, we need 30 to 35 million pesos! Mura, di ba? Murang-mura. Nang ako'y mapunta ng Macau, ako po ay nagkaroon ng banal na inggit. Ang dami, puro kasinong naglalakihan, nakikinaman sa loob ang mga ilaw, sosyal ang dating kapitit, ang bango-bango. Pagkatapos talaga namang, wow, super ganda. Ang sabi ko, ito sa mundo lang, sa sugalan lang gagamitin, panglupa lang. Pero kami, para sa bahay-sambahan, para sa pasilidad ng Diyos, para sa Diyos, hindi pa dapat na mas lumutang at ikamayagpag ang kaharian ng Panginoon. Amen! Bakit ko bibibirin ng Diyos? Bakit ko tatasahan ng Panginoon? Bakit ko kukureputan ng Diyos? Nakikiraan lang ako sa lupang ito. Wala naman akong dadalhin balang araw pag namatay na ako. Abay, share mo na. Sabi nga ni Miles Monroe, do not die! Don't die with your gifts! Huwag kang mamamatay na kasama ang mga talento, abilidad, pera. Huwag kang mamamatay kasama ang mga galing na yan. Share mo yan. I-release mo yan. Ibigay mo sa iba. Pagpalain mo yung iba. Para mamamatay ka at ililibing yung katawang lupa mo na lang. Lahat na ipamigay mo na i-share mo na. Amen! Oh, Jesus! Naalala ko tuloy yung nag-uusap yung katiwala ng bilyonaryo. Sabi ng bilyonaryo, mamatay na siya. Teka niya, isama mo ang lahat ng aking kayamanan sa libingan na. Lahat-lahat, itotal mo lahat, lahat, sama mo lahat, ilibing kasama ko. Sabi ng katiwala, sasama ko, sige. Pagkatapos sumalibing, pagkatapos ng ilang panahon, kinumusta siya ng isang kakilala. Kumusta na? Ilibing mo ba lahat yung kayamanan? Oo, nilibing ko lahat-lahat ng kanyang kayamanan. Talaga? Sinama mo lahat? Oo. Chineke ko na. Yun, kasama ng nalibing, naka-cheke. Now, what's the point? Siyempre, gusto natin gamitin lahat yan habang nandyan. Amen? Amen. Yung talent mo, yung skill mo, ability, huwag mo na ipagdamot kay Lord. Ano mang meron ka, share it. Bigay mo na, para sa Lord yan. Para sa Panginoon. Kanina, pumuha po kami ng offering sa baba. Binanggit ko yung bata. 2 isda, 5 tinapay. Ang kakain, mahigit 5,000. 5,000 yung lalaki. Pwede pa yung babae, mga babae at bata. Kung isipin mo, natural mind, pambira, ano lang yung 2 isda at 5 tinapay? Para mapakain yung libu-libong tao na yun, 5,000 pa lang sa mga lalaki natin. Sabi ko, ano na lang yung offering natin? Yung tithes natin, yung offering natin. Pag pinagsama-sama, aabot mo yan ng 30 million, aabot mo yan ng 35 million. Pero ang malupit dito, nang dumapo sa kamay ni Jesus, yung 2 isda at 5 tinapay, pambihira, nag-multiply. Nakakain lahat ng tao, libo-libo. Ang sabi ko, ganoon din ang gagawin ng Diyos. Sa mga handog natin, mga bigay natin, na may kagalakan, may kasiyahan, yung tithes, masaya mong binibigay para sa gawain ng Diyos, yung offering, pagdapo sa kamay ni Jesus niyan, magmumultiply. Hindi lang babalik sa'yo, magmumultiply para ma-meet ang need ng kanyang kaharian. Come on. Hallelujah! Oh, Jesus! maximize
your life for the glory of God. Maximize your life for the glory of God. Yung iba po rito, nabibless ako, puro mga senior citizen po ang tumitira, humahataw sa mga outreaches natin. Pamira, matatanda na sila, pero tumitira pa rin. Sabi ko, wow, nakakapulis. Bakit? Tinudo na nila. So kaya ngayon, bago tayo kumain at uminom ng simbolo ng katawan ng dugo ni Jesus, sana ibaon natin ng todo ang buhay natin sa Panginoon. Let's all stand, please. At habang ang ating mga tagapagsilbi ay dadalhin mo ang komunyon dito at i-distribute, let's just feel the presence of the Lord this morning. Hallelujah, as we worship God. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng habang at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mo ginawa. Be
essence po ng ating pagkain at pag-inom ng simbolo ng katawan ng dugo ng Panginoon ay pag-alaala ng kanyang tinapos-apos ng Kalbaryo. Finished work. Siya'y namatay para sa ating mga kasalanan. Siya'y nilibing pero siya'y nagbangon mula sa mga patay. Siya'y umakyat sa langit at siya ay babalik. At nandun na po tayo sa huling bahagi. Tapos na po yung namatay siya, tapos na po yung nilibing siya, tapos na po yung nagbangon siya mula sa mga patay, tapos na rin po yung umakyat siya sa langit. Yung kahuli-hulihan na lang po, ano yun? Siya'y babalik. Yun na lang po ngayon ang ating dahilan sa ating pagkukumunyon. Inaalala natin ang ginawa niya at inaalala natin ang kanyang pagbabalik. At ang gumagawa ng komunyon talaga ay ang mga mananampalataya. Mga anak ng Diyos. Kasi ikaw at ako ang susunduin niya sa kanyang pagbabalik. Makakasama natin siya magpakailan-kailan pa man. Kaya kung sabi ng 1 Corinthians chapter 11, 20, 23, 24, 25, and 26, ito po ang sabi sa magandang balita. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo ang Panginoong Hesus. Nung gabing siya ipagkanulo, ay tumambot ng tinapay. Taas po natin ang hostya, ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabing ito ang aking katawan na inihahandog. Inihahandog para sa inyo. Gawin nyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ating pong kainin. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro. Taas po natin ang kupitang may laman, ang simbolo ng dugo ng Panginoong Hesus. At sinabi, ang sarong ito ay ang bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay nito at iinom sa sarong ito, ay pinahayag ninyo ang kanyang muling pagparito. Atin pong inumin. Salamat po, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Yesus. Hallelujah. You are so good, Lord. Hallelujah. Yakap mo ako sa aking kabuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. Yakap mo ako sa aking kabuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. Niyakap mo ako sa aking kabuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. Diyos,
patnubay, sa iyong pangunguna sa lahat ng aming mga buhay, kasama ng aming kanya-kanyang pamilya. Kaya Lord, nais namin ibigay sa iyo ngayon ang lahat na nag-uumapaw ng papuri ay tanging sa iyo lamang. Ngayon at magpakailanman at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas sa Amen! Sige po, bigyan natin ng masigaw mo na Hallelujah! Praise the name of the Lord, mga kapulong ng bawat isa. At atin nung tungayan ang ating pong mga announcement. Pinagpalang linggo, COGDO, here's an update from our latest and upcoming fellowships. Pray in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you. To increase in any area of this life, we must learn how to surrender all to God and dwell in the truth that our Father only plans the best for us. Learning to worship and give thanks from the highest of highs and lowest of lows is a true test of your faith foundation in Christ. Join us level up your faith every Soaking in the Spirit fellowship. And just like the movies, whatever the start, whoever the cast and turn of events life may bring, we are secured of our heavenly ending because of the one who wrote and directs is our loving Father. More movie dates on J12 Cluster Fellowship. Bagong taon, bagong buhay, araw-araw ay patuloy na magbabago ang ating buhay dahil sa Panginoon. Our Youth Empowered Cluster Fellowship are prepared to claim and declare the new things coming their way this 2025. See you every Sunday at 4:30 p.m. The army of God is definitely on the move to get rooted in the Word and strongly believe that Jesus is the only way, the truth, and the life. Our Katatayans would go deeper to experience and understand the wonderful glory of the Most High. See you every end of month, Tatays! Hindi masukat na pagsamba at masasalamat ang alay ng ating mga kananayan kahapon sa Ladies Cluster Fellowship as they immerse in the awesome presence of God and soak in the immeasurable love our King pours. All cups are full indeed. See you next month, mga mommies. Calling to all C2 West mentors, cluster heads, ministry heads, word heads, and pastors. This Friday na, February 7, ang C2S General Assembly at 5 p.m. Come and join us, prepare the way of the Lord. A Hearts Day special, Ikaw at Ako, Couples Got Talent, an exciting fellowship awaits our couples who got what it takes to show their God-given gifts together. This February 14 na yan, kita-kits. Tickets available for couples at 1,000, singles at 500 pesos. Our first bloodletting schedule is on February 22nd. Listing is ongoing at the lobby. Christian Life Development Program is on. Sama-sama nating aralin at itanim ang lubos na pagmamahal ng Diyos sa bawat revelasyon ng kanyang buhay na salita. Enrollment is still ongoing. The class starts on March 2. Aiming for a Christ-like generation, calling all aspiring G12 ministry mentors. This is your era to fuel the fire for our kabataans. Please see Sister Ann to know how. To all our kapatids who are interested to grow deeper in fellowship and more, that counts worship, media, stage management, men's, ladies, YE or YA clusters, tara na sa all-day Sunday ministry fair. See you around. Replenish your spirit with God. Join us every Monday in Prayer Warrior Cluster Hangout at 5:30 p.m. and Soaking in the Spirit Fellowship at 7 p.m. every Wednesday. Dawn Watch at 5:30 a.m. every Saturday, and a fully booked Sunday. J12 and Children's Ministry both at 9 a.m. and Youth Empowered Fellowship at 4:30 p.m. Indeed, a Spirit-filled week. Kapatid, pray without ceasing. For more updates, follow us on Facebook.com/Church of God Upapanga, and we'll see you again next Sunday. Amen. Wow. Marami nating mga naka-line up po na mga gagawin. Talaga, si Church of God talaga very busy, no? Dahil kasi minamaximize na natin yung panahon at gusto natin ma-redeem yung time, no? Alright, so Couples Night, February 14. Wow. Ito po ay mayroon pong mag-cater sa atin, mag-prepare ng stage, saka maglalagay po ng mga tables. Siyempre, mag-prepare po ng pagkain, no? At ito pa, may nag-sponsor po ng worth 20,000 na 360, camera daw yun, umiikot, na mga modelo ngayon, high-tech. So, nirent po yun ng isang kapatid, gusto lang niya masaya ang atin pong couples night. Kaya po, sana po ang mga mag-aasawa, ito po'y madalang lang, once a year lang po. Meron tayong renewal of vows sa mga mag-asawa. At paki-request ko na rin, dalhin nyo yung mga singsing ninyo kasi magre-renew ng vow no? At yun pong bayad ay 1,000 po para sa husband and wife. No? Husband and wife na po yun. No? Kay Sister Aida lamang po kayo makipagkita. Ayan, at siya po magbibigay ng mga tickets.
At tungkol naman sa mga single mom or dad, ay pwede rin po, mga young professional, young adult, pwede po, no? 500 po ang ticket para po sa mga single. At may lugar tayong nilaan para po sa kanila. Okay? So yan po, at sana po ay huwag nating palagpasin ito sapagkat meron din po itong couples got talent. Baka yung mga may talent yan, mga couples, ano? Yun po mga magaling sumayaw, magaling kumanta, no? Ito na yung magpakitang gilas kayo, no? Sa araw na yan. Okay? February 14 po yan. So, at tayo po sama-sama. It's a date, ano? Ng husband and wife. At tayo po ay muling humarap sa Diyos, papagtibayin ng Panginoon ang mga relasyon ng mga mag-aasawa. So, praise the name of the Lord. Okay, ulitin ko po, kay Sister Aida lang po, sa mga ushers, tanong lang po kayo sa kanila ng tickets, igagay po nila kayo, okay? And then, ito po ating C2S General Assembly, yan po, by the way, yan po yung mga isusuot. Sige, tuloy natin, ayan, para may sample. Iyan, ano, formal, ano, ayan, no? Ayan. Then, may panglalaki ba dyan para makita? Coat and tie lang naman sa lalaki. Okay na yon. So, may idea na po tayo. Ano po? So, Feb 7, bloodletting, ano? Ay, dami kong mga tumatawag po sa akin. Bloodletting muna tayo bago General Assembly yan. Dami kong mga tumatawag na kailangan dugo emergency, nasa ospital. Pastor, kailangan ng 4 na bag. Pastor, kailangan ng 2 bag. Alam niyo po, marami na tayong natulungan. Salamat sa Diyos sa mga nagtutunin. Kinokontak po natin ang JBL through MCMM, Mabalacat Ministerial Association, at kagad-agad po. Galing sa ospital yung dugo, papadala sa ospital. Ganun no. At kaya lang, minsan, isang bag lang, ang available, 2 bag. Pero at least, nakasagip buhay po tayo. At this time, dahil naubusan na po tayo ng deposito ng dugo, dahil na-maximize na po natin, kaya may bloodletting uli. At salamat sa mga nagdodonate, pagpalain po kayo ng Lord. At meron ulit tayong bloodletting, ang schedule po niyan, February 22, Saturday, 8 a.m. Doon po gagawin niya sa Severa. Pero meeting place dito po. Kita-kita po tayo ng 8 a.m. Hatid po doon. So, meron po tayong registration form sa baba. Pakilagay lang po ang pangalan at saka contact number. Sagip buhay po tayo. Maging daluyan tayo ng pagpapala sa mga kababayan nating walang kakayahan talaga, no? Kailangan ng tubo. Okay? So, thank you and God bless you. Now, dito po tayo sa General Assembly. Okay, next slide. Ang General Assembly po natin ay, ayan ho, nakadate na, February 7. Lahat po ng ministers, workers, C2S, leader, ministry heads, lahat po ng workers, lahat po ng gumagalaw sa ubasan sa kaharian ng Diyos. Magkita-kita po tayo sa February 7, 5 p.m. sapagkat tayo po ay magkakaroon muli ng ating uupuan po natin ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Ito pong 2025. Ano ho? So, ulitin ko po, i-prepare po, magpa-register lang po kasi i-prepare po ang ating dinner ng ating admin, ng ating kitchen. No? Para alam nila kung ilan po ang dadating. Pero sikapin sana natin lahat po ng workers, mga nagtatrabaho sa ubasan ng Panginoon. Yan po ay Friday na. Malapit na. It's coming Friday. Okay, next slide is ang atin pong CLDP. Ayan, enrollment na po. Kaya lahat po ng mga hindi pa nag-CLDP, ito na po yung inyong pagkakataon. Libre, walang bayad, ano? March 2 po ang pasukan. Kayo pong lahat ay welcome. No? Tatay, nanay, anak, welcome po. Parehistro na po kayo sa baba. May registration form po tayo ron. Paregister na po kayo. Every Sunday lang po yan, 2 to 4 p.m. No? So, next is, ano po, ang ating pong, ito pong ating equip mentoring. Lahat po ng mga graduate ng CLDP 3, workers, ministers, pastors, lahat po uupo at meron po tayong mentoring. Sama-sama po tayo rito sa mentoring session na ito. Kaya sabay-sabay po ang session na yan, CLDP 1, CLDP 2, CLDP 3, at saka po ang mentoring. Mentoring the mentors. Equip, yan po ang ating pamagat na ating pong session na ito, no? So sabay-sabay po yan. So praise the Lord. At pagpatala lang po sa ibaba, lahat po ng mga sasali at uupo. At required po lahat ng mga manggagawa dito na maupo. Required. Kasi kailangan po nating maupo para tayo po ay patuloy na tumalas pa. Alright? So, bukod po doon, ang ating prayer warrior, reminder lang po, ay lahat po ay magkikita-kita sa altar ng Diyos every Monday, 6 p.m. dito po sa baba. Lahat po ay magkikita-kita sa paanan ng Diyos
lahat ng mga manggagawa. Ang schedules po ng mga exhorter, nakapost na po sa bulletin board. Lahat ng head cluster, pakicheck na lang po para makita niyo po yung schedule niyo. Okay? So praise God, medyo marami tayong announcement. At syempre, hindi natin kakalimutan, soaking. Ayan, no? Every Wednesday, meron pong pagpanahog ng Holy Spirit sa ating gathering dito. At talagang mightily kumikilos po ang Lord. Nagbabaptize ng Holy Spirit. So every Wednesday po yan, 7 p.m. So meron po invitation, pamimigay po ng ating mga ushers and usherettes. Okay? Sana po makarating kayong lahat sa atin po Wednesday Revival. Wednesday Soaking in the Spirit. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Lord. Amen? Hallelujah! Woo! Alright, siyempre, hindi natin kakalimutan ang mga first-timers. Ano? Welcome po natin yung mga unang dalawa ngayon lang po naka-attend. Kung pwede po bang tumayo kung meron man. Tatayo lang po para makita, makilala. Ayun! Welcome po! Pagpalaan po kayo ng Diyos. God bless you. Meron pa po ba sa gawing likod, gawing kaliwa, kanan, at sa dulo, meron pa po ba mga first-timer dyan? Pwede pong tumayo. Tatayo lang po. Huwag po kayo mahihiya. Ayun! Meron pa! God bless you po! Pagpalaan kayo ng Diyos. Salamat po. Ayun! Meron pa! Wow! Ayun! Ano? God bless you, brother. God bless you po, sister. At request ko po, wag po kayo makakis mamaya. May gift po kami sa inyo, may regalo po kami sa inyo na ibibigay. Amen? Lalapit po mamaya sa inyo, ating po mga kapatid, para po kayo ay ipag-pray at bigyan po ng payo po. Amen? Sige po, ngayong oras na to, tayong lahat ay tumindig, tayong lahat ay tumayo. Habang ang ating mga ushers and usherettes ay papalapit. Ihanda na po natin ang ating mga handog, ang ating mga kalamog sa Diyos. Let's pray. Lord, sobrang masaya kami kapag nagagamit mo kami sa iyong gawain. At salamat, Lord, sa iyong lahat ng gagaling kung ano man ang meron kami. Kami po ay mga steward mo lamang, katiwala. Ang dalangin namin, gawin mo kami good steward mo, Lord. Mabuting katiwala. Kaya naman, Panginoon, dalangin ko na patuloy mong pasaganain ang iyong mga anak. Patuloy, Panginoon, i-bless ang iyong mga anak. Continue to bless your people. Continue to prosper the work of your hands, Lord. Pagpalaan mo ang bawat pamilya, bawat negosyo, bawat business, career. Panginoon, dalangin ko ang bukas na langit. Open heaven, Lord. Dadagsa, bubuhos, dadaloy, raragasa ang iyong pabor, ang iyong biyaya, at ang iyong pagpapala para sa iyong mga anak. Salamat po. In Jesus' name. Amen. 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 Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay kalalahan. Kapapalakot pagsama ay laging nararanasan, tila ba'y hindi mag-isa. Diyos na makapangyarihan,
sa'yo, tanging sa'yo lamang. Ang pinakamataas na papuring pagsamba, pagdakila, ay tanging sa'yo lamang ngayon at magpakailanman. And everybody will say, Amen! Hallelujah! Lord, be to God. Ano ba yung sabihin sa nasa kaliwa, nasa kanan natin? You look great and wonderful, brother! Woo! Amen! Praise the name of the Lord. Taas po natin ating kanang kamay. Ang pag-ibig ng Diyos, ang biyayang na kay Kristo Jesus, at ang matamis na pakikisama ng banal na Espiritu ay sumaating lahat. Ngayon at magpakailanman. Amen.